Magandang umaga at magandang gabi po sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng nag-aabot ng video na ito. Welcome po dito sa AMBO Avoy Mix Videos. Ngayon po sisilipin natin saglit itong sinasabi na kasi nagtawagan daw itong si Donald Trump at si Marcos. At balita ko si Donald Trump pa ang tumawag dito kay PBBM o ang ating presidenteng si Bongbong Marcos Jr. So, ito po yung video, wag na natin patagalin pa kasi gusto ko rin makita kung ano yung napag-usapan nila. Tingnan po natin, mula po ito sa Philstar. Hindi po chismis to, balita to, totoo. At yung magsasalita dito ay ikinuwento mismo ng ating mahal na presidente, Bongbong Marcos, mula sa Philstar video. Ito po ang video. President-elect Donald Trump, nakausap ko siya kaninang umaga at naaalala naman ang Pilipinas. Ang kaibigan niya talaga, mother ko. Kilalang niya yung mother ko. Kinukumusta niya how is Imelda, sabi ko, pinapati ka nga. Tapos patuloy namin pinag-usapan ang samahan, the alliance between the United States and the Philippines, and I expressed to him our continuing desire to strengthen that relationship between our two countries, which is a relationship that is as deep as can possibly be, because it has been for a very long time. And I also reminded the President-elect that ang mga Pilipino sa Amerika overwhelmingly naging pinoto nila si Trump. At I'm sure maalala na yan pag tayo ay para nagkita kami. At plano kong magkita sa kanya as soon as I can. Sabi niya siguro baka nasa White House na siya para bago ako makapunta. But anyway, it was a very good call. It was a very friendly call, very productive. And I'm glad that I was able to do it. And I think President-elect Trump was also happy to hear from the Philippines. So yun po, wala naman pala silang parang kamustahan lang, wala naman silang masyadong pinag-usapan, at more on personal. Pero ito yung sabi niya, hindi natin alam kung ano yung totoong nangyari or merong cover-up sa interview. Siyempre, understand naman yon, maintindihan naman natin yon kung bakit hindi pwedeng sabihin. Pero base doon sa kwento niya ay mukhang sa pagkakakwento, mukhang talagang wala naman, at siyempre, hindi pa naman nakapwesto to si President Donald Trump, by January pa, bago pumasok ito sa White House. So doon natin maabangan kung ano talaga yung mga plano ni President Donald Trump ng Amerika. Siyempre, uunahin nila yung bansa nila, pero alam ko, may issue dito sa West Philippine Sea na alam ko banta rin po sa mga Amerikano yan. At tingin ko, bibigyan niya ito ng importansya, yung tungkol dito sa West Philippine Sea at kung ano yung tulong na suportang makukuha natin. Babawasan ba ito o madadagdagan? Si Donald Trump na po ang makakasagot niyan. At dito, nalaman natin na ang magkaibigan pala rito ay tunay niyang kaibigan na itong si Imelda Marcos. Sa bagay, yung mga mayayaman, kilala nila yung kapwa nila mayayaman. At nung panahon ni Imelda Marcos, maaaring ito si binata pa to, si Donald Trump. Kilala niya na noong mga panahon na yon na ipakilala na sa kanya si Imelda Marcos. Alam naman natin na sikat itong si Imelda Marcos sa Amerika noong mga panahon noon. At yun nga, tapos siyempre, naging magkaibigan sila ni Donald Trump. Base dito sa kwento ni Bongbong Marcos. Pero hopefully, maging useful to at mapakinabangan to ng mamamayang Pilipino. Mahihirap, mayayaman, middle class, lahat po dapat makinabang dito sa pagkapanalo ni Donald Trump. Yun lang po, alam naman natin na hindi pa pwedeng hindi tumulong si Donald Trump dahil sabi ko nga,
Meron siyang negosyo dito, no? Hindi lang natin alam kung ilan, pero isa yung alam kong sigurado, yung Trump Tower na tinuluyan niya dito. Dito siya tumuloy sa Trump Tower nung panahon na pumunta siya dito. Panahon pa yon ni Rodrigo Duterte. At naging maayos naman yung usapan nila noon. Kung sa mga hindi po nakakalam, dati blinag ko na po ito. Ito po yung building ni Donald Trump. Ito po. Yan po, ano? Makikita nyo dyan sa picture. Napakataas po yan. Nung panahon noon, pangatlo po yan sa pinakamataas dito sa Makati. Ang Trump Building. Yan po ay residencies, no? Sa likod niya, hindi ako sigurado kung yung nasa likod niya ay kasama pa yan, no? Pero tingnan na magkasintaas po. Yan po ang mga negosyo na hindi, yung mga ganyang kalaking negosyo, hindi yan basta-basta bibitawan na lang o hindi mo hahayaan na bigla na lang masira ng dahil lang sa gera. So, poprotektahan mo yan kung ikaw ay negosyante. Lalo na kung ikaw ay presidente, may kapangyarihan ka para protektahan yung mga negosyo mo. Kaya, I'm sure, tutulungan tayo ni Trump dito na mapaalis itong mga China o itong tinatawag natin mga incheck, no? Hindi naman natin nilalahat yung mga negosyante na walang kinalaman sa gera, yung sa pamumuno lang na Xi Jinping, yung mga sundalo. Yun yung tinutukoy ko na mapaalis doon sa West Philippine Sea. Hindi naman natin nilalahat ng mga incheck. Kasi iba naman dyan, mababait. Napatunayan naman natin lahat ng mga Pilipino, matagal na po nating ka-deal sa negosyo itong mga in-check. Impact dito sa Shopee, puro sa Chinese yung iba dyan, na mga seller. At sinasabi ko nga, hindi lahat, hindi natin nilalahat. Ang tinutukoy ko dito ay yung government, kasalukuyang government na nagpapatupad na sakupin itong West Philippine Sea. Yan po yung sinasabi ko, yung mga kasundaluhan dyan. In fact, may balita po na may mutiny na nagaganap o magaganap dito sa China. Gusto nilang paalisin itong si Xi Jinping. No? Ayaw nila sa pamumuno nito. Meron pong isang grupo dyan na kumikilos. So parang sa Pilipinas din, may opposition at saka meron sa administrasyon, may sa opposition. Parehas din po yan. At sana yung nagbabalak noon ay magtagumpay para umalis na itong si Xi Jinping dahil talagang mapanakop itong si Xi Jinping na ito. No? Hindi natin gusto yung kanyang pamumuno. Ang pangit-pangit po talaga, mga agaw ng teritoryo, magnanakaw ng teritoryo at sinungaling, di ba? Yung mga nasa likod niya, ganun din, no? Yung mga sumusuporta sa kanya ng mga gobyerno, mga sinungaling po. Iba yung sinasabi sa nangyayari. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Kita po tayo sa susunod.